Magandang gabi po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Brother Paul Dito Jose, ang pastor po ng Jesus Christ Baptist Church. At dito po sa Tamarin, Bulacan. At welcome po natin ang bawat isa sa ating time in the Word. At paalala ho sa atin hong mga kapatiran, today is Friday, and every Friday after the time in the Word, we will have our JCBC prayer room. So, pagkatapos ho ay hintayin po natin na i-post ko ho yung link sa ating mga group chats, sa ladies, sa men's, and sa youth group chat. At nawa magkasama-sama po tayo for a time of short fellowship and to be praying for one another. At mamaya po yan after ng ating time in the Word. Yun na po ulit mga announcements, paalala. Sa Sunday, ang ating gawain po ay 8:30 ng umaga ang ating Sunday School, 10 a.m. ang ating worship service. At kagaya pa rin ho ng palatuntunan ng ating gobyerno, 10% ang maaaring to be in attendance. So that's roughly around 20 people sa ating hong bahay-sambahan. And if you will come here sa church, please do let me know para ho ma-advise natin kung ano yung mga dapat na mga paghahanda. So nawa, ipag-pray ho natin patuloy, and I would like to encourage ang atin hong mga kapatiran, if you are able and available, please be here dahil ibang-iba. At nawa ay isang magandang pag-aralan natin minsan, self-examination. Isang magandang examina ay nasanay na ba ako, sapagkat yun ang sabi ng Hebrews chapter 10, as the manner of some is, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. It has become their manner, or ang contemporary language ngayon ay new normal. At isang magandang siyasatin ng mga mananampalataya ay kung ito daw ba yung naging new normal sa kanila, ang online, ang live stream. And it ought not to be, because as we have studied, gathering together is essential for the believers. It's essential for our sanctification, and it is an essential means that God used for our preservation, that we may persevere in the faith. So nawa ay patuloy na ilagay ng Diyos at paalala sa atin ng Panginoon yung importansya ng ating pagtitipon-tipon. Also, ang ating hong kapatid na Sister Jinjin, salamat sa Panginoon sa mga tumugon sa ating hamon ng salita ng Diyos sa ating mga magkakapatiran na talagang to do good, to bear one another's burdens. And I know ang ating mga kapatiran ay nagpe-pray, and they go beyond that, na nagbibigay ng financial na tulong. So patuloy na pag-pray ang ating kapatid na Sister Jinjin, and salamat sa Panginoon na she is doing a bit better kaysa mo ng mga nakaraang linggo. So salamat sa Diyos sa pagtugon niya sa ating panalangin. At nawa mga kapatid, I would like to encourage us also to pray for Brother Dave Paule. Kanina ho ay nakachat ko siya sa mandali, at sa kanya hong mga salita ay nahandoon yung pagdaing niya ng sakit ng kanyang leeg. Hindi ho usually dumadaing si Brother Dave. Nevertheless, ay ang ibig sabihin nun ay tila magatumitindi yung sakit na kanya hong nararamdaman. So pag-pray ho natin ang kapatid natin na ito. Ang kailangan niya ay tinatawag na Botox B, which is very hard to import right now dahil ho sa kasalukuyang pandemya. So pag-pray ho natin siya at nawa matuloy siyang bigyan ng comfort ng Panginoon, not just in his physical but also in his spiritual, emotional na kalagayan. Ay inapit ho natin siya sa Diyos. So ilan ho yun sa mga paalala at mga pagbati. Nag-birthday 2 days ago, if I remember correctly, si Brother Roy Librado. Belated happy birthday. And tomorrow, kung tama ho, yun nakita ko sa sa notification ng Facebook, ay tomorrow will be Sister Marica Adiza's birthday. So Sister Marica, happy birthday tomorrow. And pagbati rin sa inyong buong pamilya, si Brother Jasnel, nagkasama sila Sister Jaslyn at Sister Joyce. Purihin ang Panginoon, at nawa ay patuloy kayong ingatan, kayong mag-ina, and she's expecting to give birth on November. Pag-pray natin ang normal delivery para ho sa kanilang sanggol.
Okay, so those are our announcements and reminders. Again, mamaya ho pagkatapos ng ating time in the Word ay magkakaroon po tayo ng prayer room. And I hope tayo ho mga kapatiran ay magkasama-sama for a time of prayer. Dumako ho tayo sa ating pinaka-devotion ngayong gabi pong ito, and this is a continuing series ng pagtingin sa salita ng Diyos for a specific topic, at binagmagatan natin itong when good things happen to bad people. Paano dapat mag-respond ang isang mananampalataya at kapag tumingin tayo sa paligid na tila baga nandun ang pag-unlad ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos, na nandun ang pagsagana ng mga taong walang pakialam sa Panginoon, or talagang yung mga masasamang tao. So not just pertaining to criminals or drug lords or gambling lords, but unbelievers, at sila pa yung tila baga umaasen. So how should we as believers respond? Lalo na nakita natin yung danger. There is that danger to fall into envy, mahulog sa pagseselos, mahulog sa panibugho sa kalagayan ng mga hindi mananampalataya na ito. So much so na isipin na parang walang kwenta ang pagpapakabanal, walang kwenta ang pananatili na pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat yung mga hindi sumusunod sa Diyos, yung ayaw sa Panginoon, sila pa yung umaasenso. Well, how should we as believers respond when good things happen to bad people? Bago huyaan, tayo ho muna ay manalangin. Let's pray. O aming amang Diyos, banal, makapangyarihan, dakila, tunay kamangha-mangha ang iyong biyaya, lalo na sa amin na mga makasalanan na iyong kinahabagan. Sangayon sa iyong salita, bago pa itatagas ang libutan, kami ay hinirang mo na para sa iyong sarili. At sa biyaya mo at pagmamahal mo, ibinigay mo si Jesus at tinubos mo kami. At salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy ay yung biyaya na sumasagana, kumikilos sa aming mga buhay. Binigay mo sa amin at nakatahan sa amin ang banal na Espiritu na patuloy na binabanal kami. Purihin ka, O Diyos, sapagkat sabi ng iyong salita, ikaw na nagsimula ng mabuting gawa sa amin ay tatapusin mo ito. Panginoon, salamat po sapagkat tunay ang iyong katapatan ay laging nariyan. Ito sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kahinaan. Tunay, O Diyos, ang haba ng iyong pasensya sa amin. O Panginoon, tulungan mo nawa kami. Tulungan mo kaming mamuhay ng sang-ayon, karapat-dapat sa ebanghelyo na aming sinasampalatayanan. Tulungan mo kami na masalamin kung paano ka naging mabiyaya, paano ka naging mapagtimpi, kung paano ka naging mabuti sa amin, O Diyos. Masalamin namin ito sa aming pakikitungo sa aming mga kapwa, o maging sa aming mga kapatiran. Ama, salamat po. Salamat sa iyong probisyon sa pang-araw-araw naming mga pangangailangan. Tunay, O Diyos, lagi naming nasasaksihan, nararanasan, araw-araw, na sapat ang iyong biyaya. And we know, and we acknowledge and proclaim that the only reason kung bakit kami naririto pa, kung bakit kami nasa sa iyo, it's all because of your grace. Ang biyaya mo na sapat, oo, ang biyaya mo na sumasagana. At Panginoon, aming hinihiling ngayon na lingapin mo po ang aming mga kapatiran na sa matinding hirap ng karamdaman. Lingapin mo po si Brother Dave, Lord, ang kirot, ang sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang liig, ang pamamanahid ng kanyang kaliwang braso at kamay. Ama, mahabag ka po sa aming kapatid na ito. Bigyan mo siya ng kaaliwan na nanggagaling sa iyo, kaisang kaaliwan, kapayapaan na hindi kayang sukatin ng sanlibutan. Isang kaaliwan, at bigyan mo rin siya, Panginoon, ng comfort sa physical niyang kalagayan. Kung maaari, O Diyos, ang pagkirot, na bigyan mo ng paghupa. Lord, alam namin na hindi imposible sa iyo, na ngayon at ngayon man din, O Diyos, siya'y kumpletong gumaling kung sang-ayon sa iyong kalooban. Sa iyo namin siya'y tinataas, O Diyos. Maging aming kapatid na si Sister Jinjin, thank you for your mercy. Nawa patuloy mo siyang tulungan
sa kanyang mga paggagamot pa. Salamat po, O Diyos, sa mga kapatiran na iyong kinilos upang makibahagi sa pangangailangan ng aming kapatid na ito. Thank you, Panginoon, tunay. Ikaw nga ang kumikilos upang nasain namin at gawin ang iyong kalooban. And lahat ng kapurihan ay sa iyo namin binibigay. We ask also for your comfort, provision para po kay Sister Jingjin. We ask for the salvation ng kanyang partner na si Kuya Alan, mga bata, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang may hawak at nakakaalam. Kaya po, Panginoon, mahabag ka po. At sa amin din ngayon, O Diyos, na nagbubulay-bulay sa iyong salita, hiling namin ang iyong habag, ang iyong kabutihan. Bigyan mo kami ng liwanag upang makita namin ang mga katotohanan mo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan. Hindi lamang para magkaroon ng kaalaman, kundi, O Diyos, maisabuhay ang mga katotohanan ito. Ingatan mo kami, tulungan mo kaming maging mapagmatsyag, oo, maging sa aming mga sariling puso. Kung anumang mga kasalanan, kakulangan ang i-reveal ng liwanag ng iyong salita ngayon. O Panginoon, sa biyaya mo, tulungan mo kaming pagsisihan. Sa kapangyarihan na banal na Espiritu, tulungan mo kaming patayin ang mga nakatahan pang kasalanan. Panginoon, lahat ng ito ay hinihiling namin sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Well, if you have your Bibles with you, gusto ko kayong i-encourage na buksan ho ito sa Psalm 37. Psalm 37. Dito ho nanggagaling ang ating pag-aaral, when good things happen to bad people. How should believers respond? Paano ang mga mananampalataya ay dapat tumugon kapag nakikita natin na ang mga taong masasama, mga taong walang pagsamba sa Panginoon, hindi mananampalataya, ay tila baga sila pa yung umaasenso, tila baga sila ang maganda ang buhay, at nasa kanila ang mga gusto ng mundo, nasa kanila ng lahat, at kailangan nating maging mapagbantay. At kauna-unahang punto na atin hong pinag-aralan at utos ng salita ng Diyos ay masusumpungan natin sa verse 1. Well, basahin na ho natin mula verse 1 hanggang verse number 4. Let's read verses 1 to 4, shall we? Psalm 37, 1 to 4. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord, and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Well, kagaya ho nung nasabi natin kanina, sa verse 1, masusumpungan natin yung kauna-unahan nating dapat gawin, at yun ay bantayan ang ating mga puso. Mula saan? Mula sa pagkainggit. Ang sabi sa verse 1, fret not thyself, and that word fret is to heat up. Well, pwede itong gamitin sa pagkakaroon ng galit, pero in this particular verse, ang sabi sa second part is, neither be thou envious against the workers of iniquity. So it's pertaining to heating up, pag-iinit ang dulot o ang pinanggagalingan ay pagkainggit. Huwag daw tayong mainggit sa mga gumagawa ng masama. Well, bakit ka naman maiinggit sa gumagawa ng masama? As we have seen from Psalm 73, na ang mga gumagawa ng masama na ito, sabi nga ho ni Asaph, they have prosperity, they have strength, they are not troubled, they have they have more than the heart could wish. So napakaganda pag tinignan mo ang mga taong ito na again, I'm not just pertaining to serial criminals na wicked, but people who are just disregarding God. Walang panahon sa Panginoon, walang pananampalataya kay Kristo. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, at sila pa, pag tingnan mo, tila baga, they have all the good things in the world.
Nakita natin dito talaga na pwedeng mahulog sa pagkainggit ang mananampalataya, and no other than Asaph. Nakita natin, he is a composer of 12 of the Psalms in the book of Psalms. And as Peter described them, they were holy men of God that were moved by the Holy Ghost. So, hindi ito isang taong tambay lang sa kanto, kung hindi isang taong naglilingkod sa Diyos, isa sa mga primary poet, composer, singer sa temple, at ginamit ng Diyos para sa labing dalawang awit sa book of Psalms. So, he is a good believer, a faithful believer, pero nevertheless, nahulog pa rin sa pagkainggit. So, kailangan nating maging mapagbantay. At kailangan nating yang siyasatin yung ating mga sarili. Meron ba? O baka mamaya nandun tayo sa kalagayan na yon. At ang sabi ng Book of Psalms, fret not. Or to make it a short command, envy them not. Be not envious. Huwag daw tayong mainggit. Paulit-ulit ang utos ng Panginoon na kailangan nating bantayan ang ating mga sarili na huwag tayong mahulog sa pagkainggit sa mga masasama o sa hindi mananampalataya. Proverbs chapter 3 verse 31, envy thou not the oppressor. Sa chapter 23 ng Proverbs verse 17, let not thine heart envy sinners. Huwag mo daw hayaan. There is that tendency, and if you feel that pull, nararamdaman mo yung hatak, karabang hinahatak kang mainggit, nagsisimula ka ng uminit, para bang yung tubig kakasalang mo pa lang, nagsisimula pa lang umiinit. If you see that, if you feel that, let not thine heart, stop it, putulin, pigilan, huwag hayaan. Let not thine heart envy sinners. Rather than envying sinners, be thou in the fear of the Lord all the day long. At ang again, makikita natin mamaya, babalik tayo siguro sa verse 1 na ito, ang antidote, ang remedy, ang gamot sa pagkainggit sa mga makasalanan at sa mga tinatamasa nilang seemingly yaman at kasiyahan, ay hindi pagtamasa din ng mga yaman na ito, kundi ang gamot ay ang pagtingin sa Diyos. Be thou in the fear of the Lord all the day long. So, kung naiinggit ka sa may 10 million, ang sagot dyan ay hindi magkaroon ka ng 15 million. No. Ang sagot dyan ay tumingin ang Kristiyano sa Panginoon. Well, pangalawa ay consider their end. Verse number 2, tignan natin to last time or last Wednesday sa ating time in the Word. Verse 2 ang sabi, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. So, we should consider their end. At paulit-ulit sa salita ng Diyos. This is the general truth. This is the general rule na binigay ng Panginoon. The righteous will live longer than the wicked. Halimbawa na nga lang ay sa 5th commandment, honor thy father and thy mother. Sabi nga ho ng Ephesians chapter 6, for this is a commandment with a promise that you may live well or live long or do well. At doon yung pangako ng Panginoon na pag-iingat, pagpapala. Yes, he can even say longevity sa isang taong sumusunod sa kautusan ng Panginoon. But contrary to that, ang sabi sa verse 2, for they, who are they? The evildoers, the wicked, the workers of iniquity, shall be what? Soon cut down. Hindi ito matagal, ito ay malapitan, ito ay madalian. Like, saan tinulad? Like the grass and wither as the green herb. So, sila'y puputulin at matutuyo, puputulin at mabubulok. At sa ibang parte pa ng Biblia, puputulin at itatapon sa apoy. So, consider their end. Yes, seemingly, sa ngayon, pag tinignan mo, sabi nga ho ni Asaph, they are without trouble, they are healthy, they are happy. Pero as we have seen also, Ecclesiastes chapter 11, bandang dulong verse, second to the last verse, Ecclesiastes chapter 11, ang sabi ni King Solomon, yes, gawin mo ang gusto ng puso mo, sundin mo ang gusto ng puso mo, pero tandaan mo, haharap ka sa paghahatol ng Panginoon. These people
na maaaring pinapalakpakan ng sanlibutan, tinitingala ng marami, hinahangaan ng madla. Yes, maaaring they are not kagaya ng mga na talagang napakasasamang kagaya ng mga Hitler type na people. Maaaring they have kawang gawa. They have good they are good in the sight of men, but they are far from Christ. They are the enemies of God. At ang sabi ng salita ng Diyos, they will be soon cut off. They will be soon cut off. And if you remember ang atin hong pag-aaral ng mga nakaraan sa 1 Timothy chapter 6, it is certain that we cannot carry, for we brought nothing into this world, and certainly we cannot carry anything out. Itong mga yaman na ito, itong mga koneksyon na ito, itong mga kapangyarihan na ito na meron sila, once na sila'y namatay, iiwan nilang lahat. Kaya nga sabi ni King Solomon sa Ecclesiastes, vanity of vanity, it's all vain, dahil mawawala rin, iiwan din. At yun ang kalagayan ng masasama. Yun ang kalagayan ng mga wala kay Kristo. At isa sa mga gamot upang hindi tayo mahulog sa pagkainggit sa kanila, kapag tila baga sumasagana ang masama, consider their end. Bigyan natin ng pansin. Tingnan natin. Nasabi ko nga ho sa inyo dati, kung ikaw ay, ako'y estudyante, nandun yung tendency na mainggit, sila kopyahan ng kopyahan. Pero dahil ikaw ay Kristiyanong estudyante, ay hindi mo ginagawa yun. Purihin ang Panginoon kung hindi mo ginagawa yun. Pero consider their end. Hindi lamang maaaring nakalusot sila sa teacher, pero hindi sila makakalusot sa Panginoon. Consider their end. Well, ngayong gabi ho ito, tingnan natin ang pangatlo na maganda at dapat gawin ng isang Kristiyano when good things happen to bad people. Number 3, trust in the Lord. Actually, this is to command. Trust in the Lord. And what follows is, do good. Trust in the Lord and do good. So, basahin natin buong verse 3. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Well, hindi ba ito weird na advice? Ano to? Trust in the Lord. Well, it is not a weird advice. Siyempre, natural, Kristiyano ka, mananampalataya ka, nagtitiwala ka sa Panginoon. But kagaya nga ho nung ating nakita sa Psalm 73, if we remember sa verse 12, nung makita ni Asaph the prosperity of the wicked, the strength of the wicked, the happiness of the wicked, ang sabi niya, take note, buksan na natin sa Psalm 73 verse 12. Psalm 73 verse 12, ang sabi niya ito, behold, this Psalm 73 verse number 13, sorry, not verse 12, verse 13. So natin sa verse 12. Behold, these are the ungodly who prosper in the world, they increase and in riches. So, behold, tignan natin ito, sila yung masama, sila yung namamayani, sila yung sumasagana. At ano ang naging somewhat conclusion ni Asaph nung siya'y nakatingin sa sa pagsagana ng masasamang taong ito? Ang sabi niya sa verse 13, verily I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. What was that? Ang sabi niya sa Tagalog, tunay na walang kabuluhan ay nilinis ko ang aking puso at hinugasan ko ang aking mga kamay sa kawalang sala. So, sa madaling salita ito, walang kabuluhan ang pagpapanatili ko na malinis ang puso ko, at walang kabuluhan ang pagpapanatili ko na malinis ang kamay ko. Anong ibig sabihin? Para bang kalokohan yung pagpapakabanal. Walang kwenta ang pagiging makadiyos. Dahil ang kasaganaan ay nakikita ko doon sa mga gumagawa ng masama. So, there is that tendency that our trust in God na nangako that if we will do good, He will provide, He will protect, He will sustain, ay mayanig.
Kaya nga ho ang sabi, again, we'll go back to Psalm 37, trust in the Lord. Even though if you're seeing the wicked, the unbelievers, na sila yung nagpa-prosper, na tila baga sila yung masaya, ikaw na estudyante, nakatingin ka sa mga kapwa mo kabataan na ginagawa ang pagdodroga, ginagawa ang pag-iinuman, ginagawa ang immoralidad, na tila baga sila ang masaya. Tawa sila ng tawa na parang walang problema. Trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Panginoon and do good. So we must trust in the Lord's promises. Magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos na totoo ito, tutup din niya ang kanyang mga pinangako sa mga tao na nagtatapat sa Panginoon, sa mga taong nagpapakumbaba, sa mga taong nagpapanatili at nagsusumikap sa kanilang kabanalan, at nahandoon ang pagpapala ng Diyos sa mga tumatrabaho ng may katapatan. Naalala ko, may kukwentuhan akong kapatiran natin ho minsan, nakikita niya yung mga kapwa niya empleyado, mga nag-undertime, late dumating, maagang umaalis, at nandadaya sa mga resibo, at tila baga sila yung umaasenso at mas marami yung paycheck nila kaysa isa nagtatapat na manggagawa. Well, magtiwala ka sa Panginoon. Ang Diyos ang magpo-provide, ang Diyos ang magtatanggol, ang Diyos ang mag-iingat sa mga sumusunod sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanyang salita, na maaaring itong masasamang ito ay nang aapi, gumagawa ng kung anong mga bagay. Let's trust in His Word that all things will work together for good. Magtiwala tayo na ang ating Panginoon ay naghanda ng ating kalalagyan at siya ay babalik at siya ay magbibigay ng gantimpala sa mga gumagawa ng sang-ayon sa kanyang kalooban. Magtiwala tayo na yung ating maririnig kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon when we hear His words, "Well done, thou good and faithful servant, enter into the rest of thy Lord," ay sapat-sapat. Sabi nga ho nung isang mangangaral ay pag narinig daw ng isang sugatan, bugbog, madaming pasa, madaming duguan na sundalo, ang salita na yun ng Panginoon, "Well done, thou good and faithful servant," at right there and then sulit ang kanyang pakikipagdigma para sa Panginoon. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa sinabi ng salita ng Diyos na ang mga bagay sa sanlibutan ito. Halimbawa ho sa 1 John chapter 2 verse 16 ang sabi, "For all that is in love not," verse 15, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." Verse 16, "For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life," the lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life, "is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whosoever doeth the will of God abides forever." Trust in the Lord. Itong mga bagay na sa sanlibutan ito, lilipas yan. Itong mga tao na tila baga silang enjoy sa mga bagay ng sanlibutan ito, lilipas yan. But they who do the will of the Father abides forever. Let us trust in the Lord. Not just trust in the Lord. So kung magtitiwala tayo sa Diyos and do good. Ang tendency kapag nainggit tayo sa gumagawa ng masama ay mahatak tayong gawin din. Well, nag-enjoy sila doon, di gagawin ko rin. Well, masaya sila doon. Yung kapwa ko negosyante, nanloko, kumita ng milyon-milyon, di man loloko din ako para kumita rin ako ng milyon-milyon. Ang tendency ay matuksong gawin din yung masamang ginagawa nila. Well, not so. Ang sabi ng salita ng Diyos, if we are in that situation, naiinggit, no, don't. Trust in the Lord, and what we should do, keep on doing good. Keep on obeying God. Keep on following God's will. Trust in the Lord and do good. Remember Asaph? Sabi niya, pambira, walang kwentang pagpapakabanal. No.
Trust in the Lord and do good. Keep doing good. Naalala niyo ho yung pag-aaral natin last Sunday evening? Well, it's not limited for rich people. This is for all believers. At tingin ko ho, sinaasahan ito ng Panginoon sang-ayon sa pinagkatiwala niya sa atin. Remember yung sinabi, to whom much is given, much shall be required. And yes, the primary context of that is the light of truth. Mas maraming katotohanan ng liwanag ng katotohanan pinagkatiwala sa iyo, much shall be required. But it is also applicable maging sa mga material things sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, we studied about this last Sunday evening. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, and that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. So, rich in good works. Yun ang gusto ng Panginoon. Mayaman tayo sa mabuting gawa. Well, as I ask this question, it reflects to me also. Nawa maging hamon sa atin ito, are we rich in good works? Mayaman ba tayo sa gawang mabuti? O sana lahat ho tayo ay mahamon, hindi man ma-reveal yung katotohanan, nagkukulang higit sa malamang tayo ng paggawa ng mabuti. Trust in the Lord and do good. And what is the promise? So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Ay, ibig sabihin niya, Brother Paul? Well, it has something to do with the covenant na binigay ng Diyos sa mga Hudyo. Ang sabi ng Panginoon, kung susundin nyo ang aking kautusan, kung susundin nyo, tutuparin nyo ang aking kalooban, mga ibinutos sa inyo, ay kayo ay iingatan ko at kayo ay susustinahan ko sa lupa na kung saan, doon sa lupa kung saan ibinigay ko sa inyo. That's part of God's covenant to Israel. And if they will trust in God and do good, they will remain in the land and they will be fed, they will be sustained, they will be protected, and they will be provided. It is God's promise to them. God, sa madaling salita, God will take care of them. Trust in God, do good, God will take care of you. And it is the same also with the believers today. Pag tumingin tayo sa paligid, yung mga nagtatapat, yung gumagawa ng maayos, nagnenegosyo ng tapat, nagtatrabaho ng tapat, ay tila baga sila yung napag-iiwanan, sila yung napagkakaisahan, sila yung nakawan ng oportunidad na sumagana sa mundong ito. Well, ang sabi ng salita, trust in the Lord and do good, and He will take care of you. Sabi ng salita ng Panginoon sa Hebrews 6 verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, that ye have ministered to the saints and do minister. Hindi matuwid ang ibig sabihin, matuwid ang Diyos na aalalahanin niya yung mga ginagawang mabuti. Matuwid ang Diyos na aalalahanin niya yung pagtatapat mo. Pagsunod sa kanyang kalooban, pagganap ng kanyang kautusan. Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. There is that aspect, the persevering in doing good. And we shall reap if we faint not. Huwag tayong manghimagod, huwag tayong mapagod. Tuloy-tuloy. Yes, may mga pagkakataon nakaka-discourage. Minsan nag-uusap ko kaming mag-asawa na may gusto kang tulungan o meron ka ng tinutulungan pero ang gagawin pa nila ay hindi palapit sa Diyos kung hindi palayo sa Panginoon. Parang nakakasawang tulungan, nakakapagod tumulong. Para bang na nga lang akong hindi na nga lang ako tutulong kahit kanino. Well, we shall reap if we faint not. Well, maaari mong itigil yung pagtulong doon sa gumagawa na ng masama at ibaling mo naman sa iba ang pagtulong. That might be a wise thing to do. But again, ang utos ng Panginoon ay ito.
trust in the Lord and do good. Tiwala tayo sa Panginoon at sumunod tayo sa Kanya. Well, dito ho siguro tayo matatapos ngayong gabi sa verse 4. Ito yung pang-apat na dapat nating gawin if we are tempted to be envious when good things happen to bad people. Verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. He shall give thee the desires of thine heart. Now, ba't ko inulit yung huling parte ho na yun? Sapagkat kung pareho ko kayo ng karanasan, kapag dumarating ho sa mga verses na kagaya nito, kagaya ho ng mga verses na may kinalaman sa panalangin na kahit anong hingin mo sa Panginoon ay ipagkakaloob niya. Halimbawa ho sa John 14 verse 13, and whatsoever ye shall ask in my name, I will do, that the Father may be glorified in the Son. What do I mean? Napo-focus tayo madalas sa salitang whatsoever you shall ask in my name, I will do. Kahit ano daw, kahit ano. O, dito naman sa verse 4 ng Psalm 37, delight thyself also in the Lord, and He will give thee the desires of your heart. If we are not careful, we focus too much in the desire of our hearts, and do not see the first part, or to the neglect of the first part, which is very, very important, to delight ourselves in the Lord. So let's look at this verse. That word delight, ang ibig sabihin ho, literally, is to be soft, delicate, or by implication, isa sa mga implication na ito is to be happy, to be merry, M-E-R-R-Y, to be happy in the Lord. So yun, magalak ka sa Panginoon, magkaroon ka ng katuwaan sa Panginoon. Sinasabihan tayo ng ni Haring David sa awit ho na ito that we must be happy in the Lord, to make God, listen, to make God the object of our delight, to make God the object of our happiness. Ano ibig sabihin? Siya ang source, siya ang pinanggagalingan, siya ang dahilan ng ating kagalakan, ng ating katuwaan. Ibig sabihin ho nito, sabi nga ng isang komentary, we should seek our happiness in God, not just from what God has been giving us, kung hindi sa Diyos mismo. We should seek our happiness from His being, His perfections, His friendship, His love. That means with our relation with Him. Siguro pwede natin ito ikumpara, and I will just use my relationship with my wife as an example. Hindi lang ho dapat masaya ako sa luto ng misis ko. Masaya ako sa paglilinis ng misis ko sa bahay. Masaya ako sa ginagawa ng misis ko. Masaya ako sa pag ginagawa niya to, pag binibigyan niya ako. Masaya ako sa mga ginagawa ng misis ko. And that is a very, very terrible state of relationship. That's a state of emergency. Dapat nandun talaga ang kagala. Masaya ako sa misis ko. And I am. Salamat sa Diyos, pinagpala niya ako ng isang mabuting asawa. And I'm very delightful in my wife. And I'm just using that as an example pagdating sa ating relasyon sa Panginoon. If we are not careful, it is very easy to delight in the things that God is giving us. Or even to delight in the things that we do for God, to the neglect of our delight in God Himself. Now, this may be a little bit different, pero let us remember yung sinabi ng Panginoon sa church at Ephesus sa Revelation chapter 2. They find delight in their strictness in doctrine. Napakatindi nila sa pag-iingat sa doktrina. Pero anong nawala? They have left their first love. Let's remember na ang Christianity is not merely a service. Christianity is not merely what we can get from God.
Christianity is a relationship with God. He is our Father. We are His children. It is a relationship. At napaka-bulay, napakahina, at napakapangit ng isang relasyon kung ang ating kasiyahan ay nandun lang sa mga bagay na nakukuha natin or nagagawa natin para doon sa ating karelasyon at hindi mismo doon sa karelasyon natin. And I'm pertaining that to God. So God must be the object of our desire. The problem is, pag tumingin tayo sa mga hindi mananampalataya, they find extreme joy, extreme happiness sa mga bagay sa sanlibutan. Anong sabi sa Psalm 73 verse 3? For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Nakita ko yung kayamanan nila. At mula doon, sila'y masayang masaya. Dahil doon, napakatindi nila, napakatibay nila, parang wala silang problema. At nandun ang tendency na mainggit. Rather than looking at the prosperity of the wicked, the believer must look upon God. Dito natin kailangang desperado ang biyaya ng Panginoon. At kung di tayo maingat, ay madali tayong mahulog sa pagtingin sa mga bagay-bagay sa libutan at doon natin kunin ang ating kasiyahan at doon natin ibase ang ating kagalakan at hindi sa Panginoon. May mga, salamat sa Diyos kung nakikita natin. I remember reading about our isang literatura patungkol sa ating buhay Kristiyano na napakadelikado kapag binase mo ang iyong kagalakan sa iyong performance, sa iyong lakad sa araw-araw. Kung halimbawa kahapon ang buhay Kristiyano mo kamusta? Kung masama ang kung nagising ka, masama ang iyong naging gising, nakapagsalita ka ng hindi maganda sa iyong asawa, uminit ang ulo mo sa iyong mga anak, at buong maghapon mo apektado, maaaring nahulog ka pa sa kasalanan, nakapagsinungaling ka minsan, o masama kang masabi, may naisip kang masama, at nahulog ka sa pagkapanibugho. So napakapangit, sa madaling salita, kahapon pangit ang araw mo. At kung doon mo kukunin ng kagalakan mo bilang isang Kristiyano, hindi ka magiging masaya. Well, mahirap din naman kapag nakatingin ka rin sa sarili mo, naging mabuti akong Kristiyano, nakasunod ako sa Panginoon, at kinukuha mo yung kagalakan mo sa iyong sariling performance. Ito ho ang napakatinding kagandahan ng tunay na kagalakan sa Panginoon. Ito ay balon na hindi matutuyo na paggagalingan ng kagalakan. Hindi nakabase sa performance ka. And we ought to be affected kung hindi tayo nagtapat sa Panginoon nitong mga nakaraan at ipagsisihan natin sa Diyos. Pero ang pagkukunan natin ng kagalakan ay walang iba kung hindi ang Panginoon mismo. Hindi yung performance natin, hindi yung mga bagay-bagay na tatanggap natin, kung hindi ang Panginoon mismo. So, the question is this. Kung kanina ang question is, are we doing good or are we rich in good works? The question now is this, another searching question. And this ought to be a challenge about this sa atin. Do we find delight in God? Meron ba tayong kagalakan sa Diyos? Is God our delight? Not just doing things for God, but God Himself. Our relationship with God. Yung ating relasyon sa Panginoon. Yung ating pakikipag-usap sa Kanya. Yung ating mas lalo pang malalim na pagkakilala sa Kanya. Is He our delight? Do you remember Apostle Paul ang sabi niya, for to me, to live, Christ. To die, is gain. To live is Christ, and to die is gain. Why? Because living is serving Christ, dying is being with Christ. So in both ends, it is Christ. It's not just working the ministry o yung mga success na nakukuha niya sa ministry. No. It is Christ. Christ is His delight. Tuwing nababasa ko ang ilang mga awit
sa book of Psalms, lalo na ilang mga talata, most of the times, I'm very much convicted. Halimbawa ho ay sa Psalm 42 verse 1. Sabi, as the hart or as the deer panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. As nauuhaw ang aking kaluluwa sa iyo. Sa iyo, O Panginoon, uhaw ang aking kaluluwa sa iyo. Do we have that? Maraming uhaw sa pera, maraming uhaw sa kagalingan, pero yung uhaw sa Panginoon. Hindi ko sinasabing masama ang pera, hindi ko sinasabing masama ang kagalingan. Pero maraming mga tao uhaw at naghahagilap ng mga bagay na makukuha sa Diyos, pero hindi gusto ang Diyos. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? There is that thirst, uhaw sa Diyos. Psalm 63 verse 1, a psalm of David when he was in the wilderness of Judah. O God, thou art my God, early will I seek thee. My soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is. Andun yung pagkauhaw, andun yung paglulong sa Panginoon. God help us. God help us. Madaling mahulog sa formality ng ministry. Lalo na ho sa akin bilang isang manggagawa. Madaling mahulog sa schedule. Wednesday, 6 p.m. time in the Word. Friday, 6 p.m. time in the Word. Andun yung mga pagkakamusta sa mga kapatiran, pag-counseling, and then also andun din yung pag Sunday, Sunday morning, Sunday evening, yung mga gawain, madaling mahulog sa formality, sa schedule. Madaling mapabayaan yung personal na relasyon natin sa Panginoon. Ang sabi ng Psalm 37 verse 4, delight thyself also in the Lord. That means make God your primary source of joy. Make God your primary desire. Siya ang gusto mo sapagkat siya ang pinagkukunan mo ng kagalakan. Again, mga kapatid, sabi nga ng ating Panginoong Jesus, for where your treasure is, there will your heart be also. You will put your treasure where your heart is. And if your heart is with God, if God is your delight, if God is our happiness, makikita natin na ipupursue natin. Ang ating effort ay patungo doon. Even our treasure. Sabi nga ho ng ilan, ay gusto mong malaman kung nasan ng puso. Well, sa Amerika daw, gusto mong malaman nasan ng puso, tingnan mo kung nasan ng credit card. Kung gusto mong nalaman nasan ng puso, tingnan mo kung nasan yung wallet. Or isa pa, gusto mong malaman kung nasan yung puso, if God is your delight, tingnan mo kung nasan yung effort. And it will reveal much. Pwede tayong itanggi, pwede tayong mga tuwiran, pwede tayong mag-spiritual, pero it will reveal much if we are really delighting in God. And well, the next part is this. Kaysa tayo ho ay mainggit sa mga hindi mananampalataya, kapag nakikita natin na yung mga masasama at hindi mananampalatayang sumasagana, what should we do? Let us delight ourselves in the Lord. And what will be the result? And He will give thee the desires of thine heart. This is the result. This is the promise of God. God will give you the desire of your heart. And again, andito yung paalala ko kanina, madalas nating matwist ang bagay na ito. Lalo na pagdating sa second part, and He will give you the desires of your heart. And suddenly, the first part is forgotten. Nakuha niyo ho? Delight thyself also in the Lord, and He will give the desires of thy heart. And your focus now is your desire of your own house, desire of your brand new car, desire of a 50,000 a month na sweldo. Doon nahuhulog yung desire mo, desire of a happy life. And now, the danger is this: God has just become a means rather than an end. Nakuha niyo ho yung kadelikaduhan? Ang Diyos ay nagiging
kaparaanan lamang para makarating ka dun sa isang bagay na mas gusto mo kaysa sa Panginoon. That is basically idolatry. Ginagamit mo lang ang Diyos para marating yung meron mong mas yung heart's desire mo. Well, how should we really understand this? We should never look at the second part, and He will give the desires of thine heart. Apart from the first part, delight thyself also in the Lord. Pagsamahin natin, delight thyself also in the Lord. Make God your ultimate joy, and He will give the desires of thy heart. If God, listen, kung ang Diyos ang pinakaninanasa natin, ang Diyos ang pinakagalakan natin, the next question is, what will be our number one desire? Kung babalik tayo sa Psalm 63, binasa natin 63 verse 1, my soul thirsteth after thee. If your delight is God, your number one desire is God. Sa madaling salita, mga kapatid, itong sinasabi ng Psalm 37 verse 4. If you're delighting in God, He will give you more of Himself. If we desire God, if we delight in God, lalo niya tayong bibigyan, lalo niyang ipapakilala, lalo niyang ipapahayag, lalo niyang i-reveal yung kanyang sarili sa atin, and it will give us greater joy in God. Again, ginagamit ito madalas sa mga prosperity gospel, na as if God exists to fulfill your carnal desires. Now, I'm not saying na hindi tumutugon ng Panginoon, hindi nagbibigay ang Panginoon ang sabi, maliwanag, pinag-aralan natin last Sunday, who giveth us, 1 Timothy chapter 6, who giveth us all things richly to enjoy. But our primary joy should be God, and when our delight is in God, He will give thee more of your desire, more of Himself, which is our delight. So delight thyself also in the Lord. He will give thee the desires of thine heart. At nakita niyo mga kapatid, if this will be true, kung sa biyaya ng Panginoon may isa sa buhay ho natin na ito, malulunod, mawawala ang pagkainggit sa mga hindi mananampalataya. Hindi na ito makikita, hindi na ito mararanasan, mawawala na ito. Ay, nahanap ko yung isang quotation. Meron ako isang quotation ho, ayun. Sabi nga ako ng isang mananampalataya nung unang, nakalimutan ko na kung sino nagsabi ho nito. Pero I have the quotation here and I translated it in Tagalog. Ang sabi niya, lunurin mo ang iyong sarili sa lawak at kadakilaan ng Diyos at doon mo malalanghap ang pinakasariwang hangin at kagalakan ng iyong kaluluwa. Wow! Lunurin mo ang iyong sarili sa lawak at kadakilaan ng Panginoon at doon malalanghap ang pinakasariwang hangin at kagalakan ng iyong kaluluwa. So when we delight ourselves in the Lord, we will see that hindi yung power, hindi yung riches, hindi yung comfort, hindi yung stability ng ungodly ang mas kailangan natin. We will see that what we truly need is more and more and more and more of God. Delight thyself also in the Lord, and He will give thee the desires of. By the way, if you're delighting in the Lord, what will you desire? You will not desire anything that will be contrary to God's will. Ang gusto mo rin ay yung kalooban ng Diyos. At kung kalooban ng Diyos, gagawin niya. So, isa sa mga cure mula sa pagkainggit sa hindi mananampalataya is to delight ourselves in the Lord. At ang promise niya, He will give thee the desires of your heart. And then also sa verse 3, let us not forget, trust in the Lord and do good. Huwag tayong mainggit sa kanila. Consider natin kung ano yung magiging kahantungan nila sa dulo. Magtiwala tayo sa Diyos, gawin natin yung mabuti. Magalak tayo sa Panginoon at ibibigay niya ang mga nasa ng ating puso.
Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami sa liwanag ng iyong salita na mamakita namin ang mga bagay kung saan kami nagkukulang, naliligaw, nalilibang. Patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami sa kakulangan namin ng paggawa ng mabuti. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na mahina ang aming pagtitiwala sa iyo. At Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na hinahanap namin ng kagalakan sa mga bagay-bagay sa sanlibutan at hindi sa iyo. Lord, paalala mo sa amin kung bakit mo kami nilikha. Nilikha mo kami hindi para sa mga mababang bagay sa mundo. Nilikha mo kami para sa pinakamataas. Nilikha mo kami para sa iyo. But Lord, awatin mo kami. Awatin mo kami sa mga kamunduhan. At nawa tunay ang kagalakan namin ay aming masumpungan sa iyo lamang. Hindi namin ito kaya gawin sa aming sarili. Ikaw ang makakagawa nito. Kaya Panginoon, kagaya ng panalangin ng mga awit, pagkaisahin mo ngayon ang aming mga puso sa pagkatakot sa iyo. Lord, bigyan mo kami ng puso na uhaw sa iyo. Uhaw sa iyong salita. Uhaw sa pakikipag-usap sa iyo. Uhaw sa iyo. Hindi lang sa mga bagay-bagay na maaari mong ibigay, kundi sa iyo mismo. At salamat sa iyong kabutihan dahil ikaw ang nanghako. May pagkakaloob mo nasa ng aming mga puso. Salamat po, O Diyos. Tulungan mo kaming lalo pang tumingin sa iyo. At iiwas mo kami sa pagkainggit sa mga malayo sa iyo. Salamat po sa paalala mo. Salamat sa rebuke mo. Salamat sa pagtatama mo, O Diyos. Lahat ng ito'y dalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, mga kapatid, salamat po. Magkasama-sama ho tayo sa ating Time in the Word, and I hope na sa ating mga kapatiran sa JCBC ay magkasama-sama rin ho tayo sa atin hong prayer room. So, wait for maybe 5 minutes or 3 minutes at isa-set up ko lang ho yung prayer room, and then po forward ko ho yung link sa atin hong mga group chat, or dun mismo ipopost ko ho dun mismo sa ating Facebook group, at magkasama-sama ho tayo. God bless po. I miss you all. I love you all. And may God use us all for His glory. Ingat po tayong lahat.